Okay, magda-download tayo, engineer, ng data natin dito sa Total Station to computer. Unahin natin yung software. Install natin siya sa laptop, sa PC. Ito yung cable natin. Ang dulo nito ay naka-USB. Then, dito sa computer, unahin natin, install natin, engineer, yung driver software sa computer natin, sa laptop, sa PC. Ito yung software. Click ko lang yan. Install ko lang yan. Yes. Ngayon, kapag na-install na natin, engineer, punta tayo sa, type ka lang, engineer, dito sa start. I-type mo dyan i-type mo ang device manager. Enter. So, ito yung lalabas na caption. So, ito yung device manager. Bakit kailangan natin yan? Dahil, dyan natin mamumodify kapag lumabas dyan yung comport. Okay, paano lumabas? Ngayon, hindi pa siya lumabas. Wala pa siyang ipinapakita dyan na port settings. Dahil hindi pa naman tayo naka-plug in. Okay? Dito, ipa-plug in natin yung USB natin. Okay. So, pili ka lang ng ports dyan ng USB port. Kasi marami naman ang mga port ng laptop natin. May both side, mayroon yan. Pili ka lang ng isa dyan. Then, eto, pansinin mo, engineer, may lumabas na. No? Pag tinanggal ko to, mawawala yan. Ayan, o. Okay? Then, ipa-plug in ko uli yung USB. Ayan. So, makikita nyo, nagpa-pop up yung ports and LPT. So, nadidetect niya yung cable natin, yung USB cable natin na naka-plug in mismo sa laptop, kaya lumalabas yung connection niya. Ngayon, ang gagawin natin, engineer, tap mo yan, click mo yan. Pansinin mo itong Propolic USB to serial port. Naka-COM4. Pwede mo itong i-click, double-click, ito lalabas. This device is working properly. Click mo yung port settings. Makikita nyo, bits per seconds, 9600. Data bits, 8. Parity, none. Stop bit, 1. Flow control, none. Advance, click nyo yung advance. Dito, sa ports, pwede mong baguhin. 1, 2, 3, 4. Hanggang 4 lang ang pwede nating mabago dyan. Bakit hanggang 4 lang? Dahil dito sa software ng ating Total Station, ito yan, pansinin nyo, engineer. Ito naman yung software para sa pagda-download ng data from Total Station to computer. I-install din natin yan, yung software na yan. Okay? So, ito yan. Bakit hanggang 4 lang? I-zoom natin, Okay, dito option, tingnan mo sa communication. Ang available ports lang ng software na yan ay up to 1, 2, 3, 4 lang. Yung mga option natin na pwedeng pagpilian. Either 1, COM1, COM2, COM3, COM4. Kung merong na gumagamit sa COM1, kung use ang COM1, pwedeng COM2. Kung use ang COM2, pwedeng COM3. Or kung use yung COM3, pwedeng COM4. So, may 4 kang slot dyan para mag-designate ng port settings dito sa device manager. Yan yung device manager natin. Dahil sa ibang laptop, kapag in-install ito, engineer, hindi ito karaniwan na 4, 3, 2,
2, 1, okay? Depende kung yung laptop ninyo ay maraming nakakonect, maraming pinagamitan. Minsan may 10, 11, 12, mataas, mas mataas pa na number sa 4. So itong pinakita natin ngayon is reference nyo lang. Ngayon, dahil COM4 siya, gagawin natin siyang COM1. So click ko lang yan at pipiliin kong COM1. I-designate ko siya sa COM1. Itong device manager sa computer at itong COM ports COM and LPT na yan ay i-designate natin sa COM1. So para sa amin, COM1 lang natin siya dinidesignate. Okay, simple, gagawin lang natin dyan, engineer, ay i-designate natin siya sa COM1, no? Naka-COM1, so click ko lang, okay? Din ito, okay? So makikita mo rito is naka-COM1 na. So, i-verify pa natin kung talagang mariretain ang COM1. Dito, ipa-plug out ko. So, dito wala, no? Ipa-plug in ko siya. Titingnan natin. Plug in ko. So, yan. Makita mo naka-retain sa COM1. So, ibig sabihin, yung setting natin ay naka-save at naka-apply. Kaya nare-retain siya sa COM1. Okay? Proceed tayo sa download. Tapos na ang settings natin ng device manager. One at a time nyo lang yan, engineer, gagawin. At kung saan kayo nag-plug in ng USB, kung saan ninyo isiniting yung ports na yan, parameter na yan, tatandaan nyo yan. Dahil kung magda-download kayo, dyan at dyan lang din ninyo isasaksak yung downloading cable ng total station natin. Kasi every ports may kanya-kanyang parameter settings. So, sa slot na yan, na-set natin yung parameters niya as COM1 at yung kung ano man ang nakapaloob na mga parameters dyan. Nakaset sa ports na yan. Okay? So now, pwede mo nang i-close yan. Dito naman, sa ating transit software, ito kasi is installed na dito sa computer. Kaya, ito nilabas na lang namin sa taskbar. So, i-click lang natin, open natin yan. So, ito yung caption na lalabas. Ngayon, punta ka lang sa option, communication. One at a time lang din to, engineer, yung setting up dito sa transit software na ito. COM. So, ngayon, dinidesignate ko siya as COM1. Then, yung 9600s na baud rates, napaka-importante ito, engineer. Kailangan tugma ito sa device manager settings, doon sa inuna nating sineting up kanina. At itong transit software, kailangan tutugma yan. Then, ganun din dito sa total station, kailangan tutugma din yan. Yan, o. Kung titingnan mo, yan o, tutugma din dapat yan, engineer, no? 9600s. Lahat yan. Length, 8, parity, none, stop bit, 1. Din naka-serial ka. Bakit serial? Dahil ito, serial to. Okay? So, balik tayo sa laptop. So, ito, dinidesignate natin sa 9600s, parehas sa total station, ang baud rate, parehas sa device manager, at parehas dito sa transit software. Din COM1 din, kung ano yung setting sa device manager COM, ay sim siya dito sa software sa transit. Din okay mo lang. Dito naman sa export, hayaan mo na yan, naka-default na yan, engineer, yan, wala na tayong gagawin dyan. Wala ka nang gagawin dyan. Unahin natin sa total station. Dito tayo. So, magda-download tayo, ito yung procedure, engineer, okay? Ito, menu. COM, okay, 5. Download, kung ano yung naka-highlight, enter, or direct 1, pwede rin. Then, ito yung file name, format, naka-Nikon.
data, which is coordinates yan. Then yung kung gusto nating tingnan, bakit gustong tingnan? Hindi lang gustong tingnan, iset natin. Now, kung ano yung nakikita nyo dyan, dapat port ay serial, ha? Dapat naka-serial engineer. Kung ano man yung nakalagay dyan, etc., which is, pwede naman nating baguhin. Right cursor ka lang hanggang sa makita mo yung serial. Then cursor down, baud rate importante. Baka mamaya yan ay naka 4800s. So, dapat 9600s. Length, 8. Dapat 8. Parity, none lang. Stop bit, 1. Okay? So, enter na tayo dyan. So, balikan ko lang ha. Yan, engineer ang setting up ng mga parameters sa communication natin. So, okay ko lang. Then, okay. Then, enter ulit. Then sabi dito, connect cable. So, pag ganyan, wag mo munang i-enter ha. Proceed tayo sa laptop. Ayan. Dito sa laptop, transfer, data to PC, and then may caption. Dito naman, engineer, ang data format 500 ha. Naka-default po yan, 500. Data recorder, 500. Data format, Nikon coordinates. Dahil coordinates kailangan natin. Ngayon, file name. Okay? Pansinin nyo dyan, asterisk din .asc. Yung asterisk pound symbol na yan, i-delete mo lang yan, engineer. Palitan mo ng file name. Halimbawa, ang file name natin, June 29. .asc. So, dapat may dot. Then, okay ka lang dito. Then, okay. Ayan. Kapag nakita mo yung caption na yan, standby ka na dyan, proceed ka na sa total station. Ang gawin mo lang sa total station, i-enter. Bago ko i-enter sa total station, pakita natin dito. Enter ko na. Enter ko dito sa total station. So, enter ko sa total station, engineer, ha? O, yan, ha? Now, ito yung sa right side. Ayan, o. Pwede mo namang i-drag to, no? Pwede mo namang baguhin yan. Maglagay ka ng code. Ayun. So, yun na. Then, proceed ulit tayo. Export natin sa DXF. File, export job. Punta ka rito. Yan. So, ito yung file name. June 29. Then, doon siya mapupunta. Drive C program files 86 Nikon transit download. Option. Check mo lang option. So, wala ka naman babaguhin sa option usually. So, okay mo lang. Okay.